Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentohan po tayo. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentohan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng balita na si Saldico daw po ay willing maging state witness dito po sa kaharapin ni Marcos Jr. na tinatawag pong bongit o bangag ng kanyang ate. Mga kababayan, ay willing daw po siyang mag-witness dito po sa impeachment ni Bongit, mga kababayan. At pakinggan din po natin ang pahayag po ng PDP Laban at syempre po ng ikatlong impeachment na mali-maleta po sa grupo po nila Atty. Topacio, mga kababayan. Umpisahan po muna natin ito pong balita na pagiging state witness ni Bongit, mga kababayan. Handa umano na maging state witness si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Ma'am! Tony, galing yan mismo sa mga nagtangkang maghain ng ikatlong impeachment complaint laban sa Pangulo kahapon. Sinabi sa press conference ng isa sa complainants na si dating Congressman Mike Defensor na nakausap niya mismo si dating Congressman Zaldico. Nagpahayag umano siya ng kahandaan na maging state witness para pagtibayin ang inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo. Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, noon nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee, hindi siya pinayagan. Tinaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Giit pa ng mga complainant, kwalipikadong testigo si Ko na dating chairman ng House Appropriations Committee para isiwalat ang umunoy pangingikbak ng Pangulo. Pero tila malabo pa itong mangyari sa ngayon matapos tumanggi ang Office of the House Secretary General na tanggapin ang kanilang reklamo at kung mai-refer ito sa House Committee on Justice. Muli namang pag-uusapan ni na defensor kung muling ihahain ng impeachment complaint na hindi tinanggap ng SecGen. Plano rin nilang kasuhan ang tanggapan ng Secretary General ng paglabag sa saligang batas dahil sa hindi dito pagtanggap ng naturang impeachment complaint. Yan ang balitang kumpirmado. Yan po mga tambay. Ito ang Radyo Patrol. Yan po ang pahayag po ni dating Congressman Defensor. Nagkausap na raw po sila ni Saldico, mga kababayan. At painggan po natin at tingnan po natin ang naging kaganapan po dito po sa maleta, yung maleta. Pero isang maleta lang po. Hindi po katulad nung issue po na korupsyon nila. Ay napakarami pong maleta. Iseta po natin, mga kababayan, at painggan po natin sandali. Hintayin nyo lang po, mga kababayan. Grabe, no? Kaya lang po, dadaan po sa butas ng karayom yan, mga kababayan. Dadaan po sa butas ng karayom ang pagiging testigo o witness, state witness ni Saldico. Dahil pagka po kasi nangyari yan, at yan po napakabilis o sinasabing kakatigan nila agad na maging witness si Saldico, lahat po sila yung manganganib, real talk. Hindi po ba? Kaya dadaan po sa butas ng karayom yan si Saldico. Ito po, pakinggan po natin, panuorin sandali. Ito pong maleta. Isang maleta lang po, hindi po maraming maleta. Sahog namin yung mismong impeachment complaint and the evidence that we have in this complaint. Isang maleta lang. Sa maliit. One, two, three. Yan po, mga kabayan. Of the impeachment of President Marcos Jr. Kati, Join us. Our counsel is Atty. Ferdy Topacio. He's bringing our complaint. He's carrying our complaint. kuya, kami mo, kuya. Ito na muna tayo, may mga camera dito sa likod. May galawin. Dito ka. Nakalagay.
Yan po mga kababayan. Nakita po natin ang mga nag-complain po na ikatlo na impeachment. Ibinalik tanaw po natin. Hindi nga lang po tinanggap. Hindi po tinanggap sa Kongreso. Ibang klase po sa Kongreso mga tambay. Namimili lang po ng tatanggapin na impeachment. Yung alam po nila umano. Pagka alam nila umano na mababasura po ang impeachment ni Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate, tatanggapin. Pagka alam po nila na matibay po ang impeachment, yata ay hindi po nila tatanggapin. Katulad po nitong sinampa po nila Atty. Topacio, mga kabayan. At nandiyan pa po sila Atty. Respicio, mga kabayan. Di po ba? Sila Defensor at ang PDP laban, mga kababayan, ay nagsama-sama po. At syempre po ang mga retired general, mga tambay. At ang dating naging kalihim po ng si Esperon. Nandyan din po si Esperon at si Manong Chabit. Marami po yan. At si Cathy Binag, mga kabayan, nandyan din po. Kumpleto po yan at napakarami pa yan. Sila Jing Paras, dating Congressman Jing Paras. At marami pang iba, mga kabayan. Kaya nga po mga kabayan, kung magiging state witness po si Saldico, tapos na po ang boxing, mga kabayan. At isasama mo pa mga kabayan, si Gutesa. Hindi po ba? Pag isinama mo pa si Gutesa, dahil yan po ang kasama sa nagdi-deliver ng maleta. Hindi po ba? At si Saldico na nagpapatotoo dahil ito po ay dating tuta. Dating tuta po ito at naging tuta umano ni Tambaluslos. Hindi po ba? Tuta. At alam niya po lahat ang galawan at pinaggagawa nila umano diyan sa House of Representatives na talagang pinatotohanan naman po talaga yan ng ating Vice President nung panahon po na sila po'y naghahari riyan sa House of Representatives. Ano po ang sabi ng Vice President? 2 tao lang daw po ang kumukontrol ng pera ng taong bayan. At yan daw po sa katauhan ng tinatawag niyang Tambaluslos at si Saldico. Hindi po ba? Kaya nga po, yung sinasabi nga po natin, kung talagang kukuha ka lang ng mga state witness, mapakadali pong matapos ang problema ng bansa Lalo-lalo po sa ginawa po nilang malawakang korupsyon na mahigit 3 taon na ang issue po'y trilyon. Di po ba? Yan, katulad po niya, ibalik po tanaw po natin. Kunin mo lang state witness. Katulad nito, napakaraming alam nito na kumita sa kanila. At napakaraming komisyon ang nakuha ng mga mambabatas. Magmula yata sa Senado at Kongreso, yung mag-asawang Diskaya. Hindi po ba? At si Saldico, binabalik lang po natin. At saka si Gutesa. At marami pa maglalabasan dyan, mga kabayan, pagka yan po ay kinatigan po at talagang hindi na politika ang ikatlong impeachment. Dahil itong ikatlong impeachment ay napolitika po yata dahil hindi po nila tinanggap diyan po sa House of Representatives. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga kababayan na nangyayari sa ating bansa dahil lang napakalungkot po nangyayari sa ating bansa. Kaya hindi po matatapos at hindi po matutuldukan yung issue ng flood control at yung issue po ng korupsyon ay hindi po matutuldukan. Bakit po? Mismo po kasing isinasangkot Pangulo ng bansa Pangulo at ang pinsan at ang anak at ang asawa. Paano mo siya malulutas ang korupsyon nitong binagawang Pilipinas? Hindi po ba? Kaya po sila nagtatakipan Kaya nga diyan po sa Kongreso ay antimano po ay yung Secretary General diyan ng Kongreso ay hindi po tinanggap. Kaya nga po sinasabi nga po nila itong si Cheloy Garapil ay naging garapal. Naging garapal na daw po dahil sa hindi pagtanggap. Biruin mo, tinanggap mo yung unang impeachment, pero yung impeachment na ikalawa at ikatlo, hindi mo tinanggap. Hindi po ba? Unbelievable. Tapos, para malaman na ng taong bayan kung talagang walang ginawang korupsyon ang Pangulo. Hindi ba? Kung wala siyang ginawang anomalya,
sa kanyang panunungkulan na mahigit 3 taon. Yung lang naman ang gusto ng taong bayan. Kaming mga taxpayer, kailangan ipaliwanag ng Pangulo sa impeachment. Ipaliwanag niya na talaga siya ay malinis at ang kanyang 3 taong mahigit na panunungkulan ay walang anomalya na ginawa ang Pangulo na tinatawag ng kanyang ate na bangag at bongit. Hindi po ba? Napakarami po kasing dapat sagutin ng Pangulo. Kaya nga po, dahil nga po protektado ang Pangulo at protektado po yata umano ng mga men in uniform na wala rin po nakikitang korupsyon, kaya nga ang taong bayan sa pangunguna nila Atty. Topacio ay sa impeachment na lang pasagutin ang Pangulo. Hindi po ba? Dahil hindi po ito sasagot, dahil kontrolado niya po lahat ang sitwasyon. Nahandyan po yata ang puwersa at kontrolado niya ang ombudsman umano, ang DOJ umano, ang NBI umano, ang DILG umano, lalong-lalo ang AFP umano at PNP umano. Protektado siya yata lahat niyan umano. Kaya nga po ito na lang po ang isa pong ito na lang po nakikita ng taong bayan para po sagutin ng Pangulo sa impeachment ang mga binabatong bintang sa kanya na ito ba ay hindi totoo? Hindi ito ginawa ng Pangulo? Wala bang korupsyon sa flood control? Wala ba talaga siyang issue doon sa binabato rin po ng kanyang ate about sa kanyang bisyo umano na pulburon? At wala rin ba siyang ginawa na maanomalya sa kanyang 3 taon katulad po ng ginawa niya ng 2025 national budget sa GAA na nasingitan yung mga blanco, na may mga blanco nasingitan ng 241 billion. Ayon po yan kay Atty. Vic Rodriguez at kay Congressman Ungab. Hindi po ba? Hindi nga lang po naglalabas pa ng final decision ang Korte Suprema dyan. Iniintay po natin yan at nagka-delayed na po yan. Hindi po ba? At yung ginawa pong paglipat ng pera sa PhilHealth at hindi mo bigyan ng subsidy ang PhilHealth at hindi mo rin ibigay ang mga sin stocks na dapat ay sa PhilHealth na pupunta. Questionable po yan. Dapat po sagutin sa impeachment yan. Hindi po ba? At yung ginto, dapat din po sagutin sa impeachment ang ginto. Ano na nangyari sa ginto? At syempre, dapat din pong malaman ng Pilipino sa impeachment, kung isasama po nila sa impeachment, ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund na bilyon-bilyon po ang inilagay galing po sa pera at buwis ng taong bayan. Hindi po ba? At ano na ang nangyari doon po sa sinasabi rin po na pinakailaman ang mga pera daw po sa PDIC, GSIS, SSS at marami pang iba. Hindi po ba? Napakarami pong sasagutin ni Bongit na tinatawag na bangag. Kaya nga po dito po sa sinasabi nga po natin, ito na lang po ang nakikita ng taong bayan dahil wala pong kapag-apag-asa ang taong bayan sa mga men in uniform natin umano. Na ito po ay masagot ng Pangulo ang mga hinaing at ang paghihirap ng taong bayan na mahigit 3 taon na dinala tayo sa kahirapan, pagbagsak na ekonomiya, bagsak ang bansa, bagsak ang piso. Di ba? At kahiya-hiya pa ang ating bansa sa buong mundo. At syempre po, nahandyan pa rin po yung ipinail po nila. Yung ipinail po din po nila na dapat sagutin ng Pangulo. Di po ba? Yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Tama ba ang ginawa ng Pangulo na ipadala niya ang isang commander-in-chief na wala na pong jurisdiction sa ating bansa, ang ICC? At may sarili tayong soberenya, may sarili tayong hustisya, at walang kaso ang dating Pangulo sa bansa na nililitis. Pero pinatapon mo na walang nakita ang mga Pilipino na ICC at wala rin nakita na Interpol. Ang nakita lang namin ay si General Torre. Hindi po ba dapat sagutin din yan sa impeachment? Kaya dito po mga kabayan, kung ito po ay kakatigan po ng Kongreso, ito pong ikatlong impeachment at hindi po ipopolitika at nakikita po natin inumpisahan nila ang politika, ay talagang ginagalit po nila talaga ang taong bayan dahil po
nakikita ngayon ng taong bayan, ang mga lingkod bayan pala ay naglilingkod lang sa mga sari-sarili nila at naglilingkod lang po para proteksyonan ang mga kaalyado nila. Ganyan po pala kabulok na ngayon ang nakikita ng taong bayan dito po sa Kongreso, sa House of Representatives at sa Senado. Hindi na po sila naglilingkod sa Pilipino. Naglilingkod na po sila sa mga pangsarili nilang bulsa at interes lamang yata. Hindi naman po lahat ng congressman. Hindi naman po lahat ng senador. Meron pa naman po matitinong natitira riyan. Hindi po ba? Kaya nga po dito mga kabayan, ang komento po natin, dito po sa sinasabi ni dating congressman na Mike Defensor, kung nakausap niya na po itong si Saldico para po tumayong witness dito po sa kanilang isinusulong na impeachment na hindi tinanggap ng Kongreso, mga kabayan, dadaan po ito sa butas ng karayom at kailangan po proteksyon na ito. At kung ito naman po ay mapapauwi at pipilitin nilang umuwi, lalong-lalo po gamit po ang puwersa ng gobyerno, hindi naman po nila palalabasin yan eh. Ikukulong po nila yan. Di ba? At yan po ay pipigain na nila yan umano para hindi magsalita. Umano. Pagka po yan ay umuwi, ay gagawan po nilang paraan yan para po yan ay hindi magsalita. Lalong-lalo po kung walang puwersa. Kung walang puwersa at lahat ng puwersa ay manggagaling sa gobyerno na pinoprotektahan ngayon ng lahat ng sangay ng gobyerno at ahensya ng gobyerno, ang tinatawag na bangang at bonget, ay baka rin po hindi makatayong state witness yan. Katulad po ni Gutesa habang sila nakaupo. Kaya yan po napakahirap eh. Meron ka ng state witness, meron ka ng testigo, marami ka ng testigo, pero yung mismong testigo na magpapatotoo kung sino ang ugat at ulo ng korupsyon, siya pang nanganganib ang buhay. Siya pang nanganganib at siya pang nakukulong. Saan ka nakakita? Yung witness na magpapatotoo, siya pa ngayon ang nanganganib at hirap na hirap ngayon at talagang hirap na hirap lumabas dahil nanganganib sila at kailangan pa nilang makulong. Nakita nyo, imbis na protektahan ng Estado, imbis na protektahan ng gobyerno, dahil ito'y makapagtuturo sa korupsyon, siya pang nanganganib at ipinakukulong. Nakita nyo po yun? At kung sasabihin naman po ng mga kritiko na dapat munang magsauli ng ninakaw nila, mangyayari po yan. Talaga pong isasauli po nila yung mga ninakaw nila. Hindi lang po ang mga diskaya, hindi lang po ang mga engineer na kinulong nila. Marami na nga nagsauli na mga engineer contractor Di ba? Kaya nga kahit sa sinasabi naka-freeze nga daw yung asset nila, pero nakapagsasauli pa itong mga district engineer. Siyempre may mga bolt yan Di po ba? May mga pera yan. Nakatago. Hindi po ba? At yung sinasabi naman po kay Gutesa, kay Saldico, sana po meron pong tumulong kung sakali po na makatigan po impeachment at hindi mapolitika, ay kung yan po iuuwi at may katotohanan po sa sinasabi ni Defensor, ni Mike Defensor, ay sana po iprotektahan po yan. Protektahan po sana yan. Protektahan po sana ng mga dapat protekta. At yung puwersa po sana, meron po sanang gobyerno pang natitira sa ating bansa na sila po'y lumalaban para sa tama. Hindi po, wag naman po sana yung ilagay ng tuluyan sa basurahan at kumunoy ang bansa. Sobra na po ang nangyari at pasakit at pahirap sa Pilipino, lalo-lalo po sa pagkakabaon sa utang na wala naman nakita ang mga Pilipino. Bagkus ang nakita po, pera. Ang nakita ng Pilipino, mga pera na ninakaw na sinasauli. Doon pa lang sa mga dilis. Yung mga dilis at sapsap nagsauli. Paano pa yung mga ninakaw ng mga congressman umano, mga senador, at sa Malacanang? Paano pa yun umano? Kadami. Kung yung nakikita natin mga dilis at sapsap na nagsauli ng pera, nararamihan na tayo, di hamak pa ron sa mga politiko. Hindi po ba? Kaya nga po,
kung talagang ang pamahalaan ngayon ay lumalaban sa korupsyon, uulitin natin, matagal na pong tapos yan. Hindi na po tatagal yan ng buwan. Hindi po ba? Kaya nga lang po, ang senaryo, sangkot po kasi silang lahat umano. At kailangan po talaga nilang magsabwatan. Kasi kung hindi sila magsasabwatan, babagsak silang lahat. Lalo-lalo kung makakabalik ang Duterte. Hindi po ba? Kaya lahat po ay gagawin nila pagsisinungaling, hindi po ba? At panggigipit. Yan po ang nakikita natin. Panggigipit. Lahat ng makapagtuturo ng mga korupsyon, makapagtuturo ng mga magnanakaw na politiko, ginigipit nila at ipinakukulong pa umano. At nakikita rin natin ang mga hearing na ginagawa nila. Mga kababayan, lalong-lalo po sa Blue Ribbon Committee, na ang chairman po ay mukha rin po yatang, isa rin po yatang tagapagtanggol nila umano. Yan po mga kababayan, ang nakikita po natin senaryo. Napakasarap pong maging testigo, mga kababayan, ni Saldico, ni Gutesa, at ni mag-asawang Diskaya. Kaya nga lang po, dadaan po sila sa butas ng karayom. At syempre po, ang kalaban nila ay ang mismong itinuturo nila na gobyerno ng binagoong Pilipinas, mga kababayan. At sana po, meron po sanang matira pa diyang matitino na magpuprotekta po diyan kay Saldico, kay Gutesa, sa mga darating na araw kung yan po'y matuloy umuwi. At hindi po tuluyang yan. Hindi po tuluyang malagyan po ng scotch tape o mabusalan ng bibig nang hindi magsalita laban sa kanila. Huwag naman sana mangyari yan. Ang sanang mangyari ay lumabas po ang katotohanan at managot at makulong ang tunay na may sala ng mahigit 3 taon na pagnanakaw sa ating bansa. Yan po ang inaasahan natin bilang taxpayer, bilang Pilipino, na pinahirapan po tayo at dinala po tayo sa basurahan ng ating bansa at dinala sa kahihiyan. Sana po, sa lalong mabilis, sana po mga kababayan, ang taong bayan naman po, ang manaig, hindi po ang mga magnanakaw. Ang taong bayan naman po, ang taong bayan nagpapasweldo, nagbibigay ng napakaraming buwis sa kanila, samantalang ay binigay lang po sa atin ay puro po pagnanakaw at pamumulitika ng mahigit 3 taon. Yan lang po ang legasiya. Yan po ang legasiyang binubuo nila at na-build. Build po nila yan. Yan ang talagang build na ginawa nila. Yan ang build, better more. Ang nag-build po sila. Nag-build ng korupsyon at pamumulitika, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Tatay Nick ng Canada, thank you po. Kay Eric Hershaw ng Canada, thank you po. Kay Annie Jo, maraming salamat po. Thank you po. Kay Balance Vision TV, thank you. Kay Jake Yahut ng Maisog, California. Gina Ray Solidides ng Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Kay Kingston ng Hong Kong. Gay at Shena. Kay Nancy Lumampaw. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Beichi Chiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte, sa ating Vice President, ganun din po sa dating Pangulong Duterte, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Ingat po tayo. At God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo mga kababayan. At tiis lang po tayo. At hindi naman po tayo pababayaan ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Na maghari po ng napakatagal ang kasamaan at pinahihirapan ang daan-daang milyong Pilipino ng mga ito. Tiis lang po tayo. Paalam,
Bye-bye.